Sa isang malayong lugar sa Laguna, may isang tahimik na komunidad na puno ng kasaysayan at kahulugan. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, ang purmerong komunidad na ito ay binubuo ng 3 orihinal na mga bisitas ng bayan ng Lumbang na ngayoy Lumban. Ito ay ang Babaye na naging Longos, Abacao na naging San Juan at San Pablo na naging San Antonio. Nakuha ng Babaye ang pangalan nito nang dumating ang mga Kastila at makita ang mga kababaihan na naglalabas sa ilog. Sa pagpapatuloy ng mga Kastila sa kanilang hangaring sakupin ng lupaing ito, nakita nila ang isang lugar sa hilaga ng Babaye kung saan tinutuyo ng mga tao ang Abaca at tinawag nila itong Abacao. Napasakamay ng mga Kastila ang mga bundok sa silangang Babaye at pinangalanan nila itong San Pablo. 1577, dumating ang mga paring Pransiskano. Ang ilan sa kanila ay nanirahan sa La Laguna. Ang 2 paring itinalaga sa probinsyang ito ay sina Father San Juan de Plasencia at Father Diego de Oropesa. Sinimulan nila ang misyong binyagan ang mga Pilipino sa dala nilang relihiyon. Ang 3 bisita ay unang pinamunuan ng mga Kastila mula sa Lumban sa ilalim ng pamumuno ni Don Juan Tinawin, isang taga-Paite. Noong 1590, ibinigay ang pamumuno kay Don Pablo Caodpod na nagmula sa lugar ng Babaye. Pagkatapos, noong taong 1600, sa utos ni Reverend Father Juan de Cliver, ang 3 visitas ay isinama sa jurisdiksyon ng bayan ng Paite. Sa ilalim ng Paete, ang 3 bisita ay pinamunuan ng mga katutubong lider na sina Don Agustin Gatan bilang pinuno at Don Antonio Hubid bilang pangalawang pinuno. 1669, pagkatapos ng matagal na pagsisikap ni Don Pedro Banay-Banay sa tulong ni Father Juan Bautista, ay itinatag ang bayan ng Longos na binubuo ng Babaye, Abacao at kalahati ng San Pablo. Habang ang natitirang kalahati kasi ay nanatili sa ilalim ng jurisdiksyong politikal ng Paite. Ang unang kura paroko ng bayan ng Longos ay si Reverend Father Lucas Saro. 1755, nang nagpetisyon ang lahat ng residente ng San Pablo na nasa pagitan ng Paete at Longos upang humiwalay sa mga ito at magtatatag ng kanilang sariling bayan na pinangalanan nilang San Antonio. Pagkatapos ng 3 taong negosasyon, naging bayan na ang San Antonio na hiwalay mula sa Longos at Paite noong September 9, 1757. Gayunpaman, ang kapayapaan sa bayan ay muling nagulo ng salakayin ng mga Moro ang lugar noong 1760. Pinatay nito ang mga residente at sinunog pa umano ang bayan. Kinuha rin nila bilang bihag at alipin ng ilan pang mga tao dito. Matagal-tagal na panahon din bago na ibalik ang kaayusan sa bayan sa pamamagitan ng mga naiwang residente. Sa pagdating ng mga Amerikano, si Don Epifanio Montes ang itinalagang municipal president ng bayan ng Longos. Habang si Faustino Lafrades ay binigyan din ng tungkulin para pamunuan naman ang bayan ng San Antonio. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, ipinatupad ang Public Law No. 959 na nakatuon sa pagpapalakas ng kanilang ekonomiya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang 30 mga bayan sa Laguna ay naging 19 na lamang noong October 12, 1903 dahil sa pagtitipid ng pamahalaang kolonyal ng Amerika. Ang mga bayan na mahihina ay isinasama sa malalakas na bayan. Dito, kinupkop ng bayan ng Paite ang mga bayan ng Longos, San Antonio at Pakil. Sa makatuwid ay naging baryo niya ang mga ito. Gayunpaman, noong March 23, 1908 ay matagumpay na ipinaglaban ni Don Pedro Sabio, ang nooy municipal president ng Paete, ang paghihiwalay ng Longos mula sa bayan ng Paete. Habang ang San Antonio ay napunta naman sa bayan ng Longos at naging baryo nito. 1934, nang naging magulo ang sitwasyon. Sa San Antonio, isinilang ang grupong Anak Pawis Movement, isang grupo ng komunista na pinamunuan ni Teodoro Asidillo, isang dating guro at alagad ng batas. Naging pugante si Asidillo dahil sa pagpatay sa 3 opisyal ng bayan.
Dahil dito, sinimulan ang mga military operations upang siya ay madakip. Nangamba ang mga residente para sa kanilang mga buhay, sanhi ng kaguluhang ito hanggang December 31, 1935, nang mapatay si Asedillo sa Sitio Caldon, Sampaloc, Quezon, ni Lieutenant Jesus Vargas. Sa wakas, naibalik ang kapayapaan sa puok na ito pagkatapos noon. 1936, sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Gregorio Ademe, sinimulan ang konstruksyon ng Longos to San Antonio Road. Noong ikalawang digmaang pandaigdig naman, nang marami sa mga taga-Longos ang sumali sa isa pang komunistang grupo, ang Hukbalahap na pinamunuan ni Pedro Villegas na nasa San Antonio. Sa kabilang dako, itinatag ni Dr. Thomas Cabamalan ng Filipino-American Comrade sa ilalim ni Coronel Uged Strangun na nakaistasyon sa Barangay San Juan. Nang natapos naman ang digmaan, ay nakilahok ang munisipalidad sa pagdiriwang ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos noong July 4, 1946. Hindi nagtagal noong March 30, 1946, nilagdaan ni Pangulong Manuel Rojas ang Executive Order No. 127 na nag-uutos na i-transfer ang seat of government mula Longos patungong San Juan. Dito, mula sa Longos ay naging sentro na ng bayang ito ang San Juan, habang bahagi pa rin ito ang San Antonio, Longos at natitirang bahagi ng San Juan. Mabilis na lumipas ang 10 taon at noong May 17, 1956, ang munisipalidad ng Longos ay nagpasyang magpalit ng pangalan at tatawagin ng Kalayaan sa bisa ng House Bill No. 5498 at Republic Act No. 1417 mula sa akda ni Congressman Wenceslao Rancaplagumbay. Sa ngayon, ang bayan ng Kalayaan ay binubuo pa rin ng kanilang 3 mga barangay. Isang patunay sa tibay ng isang komunidad na hinarap ang bawat hamon at patuloy na bumabangon sa kabila ng mga pagsubok ng bansa. Isang bayan na nagsisilbing inspirasyon sa bawat Pilipino na nagsusumika para sa pagunlad at maghangad ng matamis na paglaya. Kung hilig niyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.